Kasi pwede yung victim ay, kung baka meron siyang trauma na pinagdadaanan, hindi niya agad magagawa yon. Pero kung ikaw ay kamag-anak, ikaw ay nakakita, no? Dalawa kayo, may kasama kayo na nakakita, na may personal knowledge sa mga abuso, ay pwede mag-request for protection order, no? So, paano siya sabihin, where can the protection order be enforced? Pansinin natin that the temporary protection order and the permanent protection order are enforceable anywhere in the Philippines. So, malawak, no? Ang pwede paghain na nito. Kaya mahalaga na pag tayo nagsiserve, no, ng protection order dun sa offender, ipaliwanag natin kung ano ang nilalaman ng siniserve natin. Upang sa ganun, yung kanyang kamalayan, mag-grasp niya na, teka, hindi mo na pwedeng abusuhin yung asawa mo. Kasi ang sinasabi sa protection order mo, binibigyang proteksyon ng pamahalaan ang babae at ang kanya anak na iyong inaabuso. So yung babae ay hindi na nag-iisa. Hindi niya kailangan tumago sa kung saan shelter, sa totoo lang, di ba? Ang dapat magtago yung offender dahil siya ang naka-offend. Kaya mahalaga ang pag-report para siya dapat na managot sa kanyang ginawa. So ito ang purpose ng these are the purposes of protection order. One is to prevent further violence. Number two is to safeguard the victim from further harm. And number three, minimize any disruption in the victim's daily life. Diba? So imagine, kung walang protection order, hindi ka ganun makakalabas sa takot mo. No? Ganun ako noon nangyari yun. Tinitingnan ko pa kayo nakasilip sa bintana. Kaya nagsik ako ng shelter. Na hindi na sana kailangan kung enforce itong batas na ito kung may batas na ito. Diba? So, parang pagpatuloy sa kanyang buhay. Dahil ang pang-aabuso ay hindi naman yun ang mag-define sa kanyang pagkatao at sa kung anong gusto niya mangyari. Diba? It was just a part. And that facilitate the opportunity and the ability of the victim to independently regain control over lahat. So, napakalaga na ang babae ay marigin niya yung control. Issue of power and control. May power niya na sa sarili para bumalik siya sa mainstream of living. Can the barangay official mediate or conciliate? Pwede ba yun? Sige nga, tatingin ko. Pwede ba mag-mediate o i-reconcile ng barangay ang ang babae na abuso at ang kanyang mapakmanong abuso sa kanya? Yes or no? It's a no. Under the law, it's a no. No? So, hindi pa pwede, ha? O, yan. Kaya, dahil may nagsasabi pa ng yes, ay talagang tayo ay kailangan. Mahalaga pala na mag-review tayo. Diba? Hindi pwedeng pagkasunod. Diba? So, no conciliation and mediation of acts of violence against women and their children are not allowed under this law. The barangay officials, police, or social workers should not attempt to mediate or influence the women to give up her legal action or application for PPO, temporary protection order, or permanent protection order. Once ang protection order ay na-issue, dapat ito ay ipagpapad. No? Sige. So, ito nga, no? At sinabi ko, kahit sino ay pwede mag-file, no, ng complaint dahil ito ay public crime. Saan? Sa family court, no? So, cases may be filed at the regional trial court designated as family court, no? As the place where the crime was committed. Diba? So, this courts have original and exclusive jurisdiction over these cases. So, ano ang prescriptive period, no? Pag sinabi yung prescriptive period, so enforceable ang law. So, may anong 20, may anong 10 years. Okay. So, ito yung category kung saan 20 years ang pwedeng mag-file, prescriptive period. Okay. Kagaya nung nakarang araw sa seminar namin webinar, ma'am, paano kung nangyari 5 years ago? Pwede pa ba? Ibalik ko sa inyo yung tanong, pwede pa ba? Isang pa ng kaso?
Yes, under this law, 20 years, falling under this category. At meron din naman na 10 years, iba rin category ng pang-aabuso. So ito siya, no? Inflicting or threatening to inflict physical harm on oneself for the purpose of controlling her actions or decisions. So tandaan, paano pag sinabi ng lalaki, huwag mo akong iwan. Pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Pang-aabuso? Yes, it's a form of psychological abuse. It's a controlling behavior. Diba? Blackmail, diba? So, hindi natin pa dapat paniwalaan. Diba? Gusto niyang, yun nga, kung sarili na nga niya, diba, nakakatamang makisama sa ganon? Imagine sarili niya, gusto niyang patayin. Ikaw pa kaya? O, diba? Wala nga siya magpapahalaga sa buhay niya. Dadamay ka pa. So, ba't ka pa mag-stay sa ganong relationship? No? So, ito siya. Ito makikita natin dito. Okay. So, next. Ito naman yung 10 years. Causing or attempting to cause the woman or her child to engage in any sexual activity. No? So, 10 years ang, kung nangyari siya 10 years ago, pwede mo pa rin isampa. No? So, yan. Engaging forceful, knowing or reckless conduct, personally or to another that alarms or causes substantial, emotional, and psychological distress. Sabi ko nga, ang pang-aabuso, kadalasan hindi mo nakikita sa physical sa panglabas. Kung psychologically, emotionally, distress, pwede itong uri ng pang-aabuso. At lalong higit malaga na tayo ay lumapit, no? Para sa counseling at sa psychological evaluation. Kasi pagdating sa court, tinitingnan din ang psychological report ng licensed psychologist or psychiatrician. Okay. So ito naman yon, kasama din siya. Yung halimbawa, nag-iwalay na nga kayo, tapos pinupunta-puntahan ka pa, di ba? Ini-stalk ka, sinisilip-silip ka pa sa bintana, di ba? O ano, di ba? Kasama yun sa prescriptive period ng 10 years. So, engaging in any form of harassment or violence, causing mental or emotional anguish. No, may isa kaming client, no, sa dito sa lungsod, no, na inilahin sa amin. Nararanasan niya ito, no? Sabi nga, kami as public servant, di ba? Pinapaliwanag namin ang law. Pero eventually, di ba, yung para makawala sa abusive relationship, sino talaga yung mag-decide?